Saudi. Ano, sa Malaysia. Ah. Ano, kumusta naman trabaho mo dyan? Okay naman. Ano, saan yung may pamilya ka pa? Pamilya ka Ano? pa. 3 years nang patay, tapos wala akong anak. Oo. Ganon. O bakit ka nag-abroad ka pa? Wala ka na pala, wala kang anak at saka asawa. Para sa sarili. Mabuti yan, Napalipon ba? para walang disturbo at saka walang gulo. Kayo, sir? Pamilya kayo? May dalawa kong anak, isang college, isang high school. Puro lalaki. Ako Asawa lang mo ba? nag-ano, pero yung mama nila, nagkontakan pa sa mga bata kasi di ko naman ina-allowed ko naman siya sa mga bata. Hindi naman ko kagaya ng asawa ko dati no 4 years old at saka 1 years old yung anak ko. Itinago niya. Long years ko rin na di nakita yung mga anak ko. Sa ngayon, okay naman. Okay naman. Pero ang asawa ko, siya ang nauna yung ibang bansa dati. Na parang nag-ibang bansa siya 2014. Sa Dammam siya. Tapos pangalawa niyang balik, Kuwait. Tapos nang umuwi siya galing Kuwait, dumiretso siya ng Pangasinan sa pinsan niya. Sa iniwanan niya sa mga bata ko dati. Tapos hanggang ngayon, mag 4 years na rin, galing siya Kuwait, hindi siya nagpakita sa mga bata. Nagpakita lang, pero video call lang. Ano po trabaho niyo, Saudi? Family driver. Maganda. Kaso lang, stress parati. Stress sa kasama, stress sa mga katulong, stress sa amo. Lahat nagbigay ng stress. Wala. Yan. Pinay po ba yung kasama nyo dyan, sir? O Pinoy? Mga Pinoy, lalaki? Ay, ano, Yumin. Dalawa na yung kasama ko umalis, dalawa na yung umalis dito, isa na lang iwan. Yumin na lang. Una, Indiano, sakit sa ulo. Pangalawa, Sudani. Ipangatlo to ngayong Yumin. Yung cellphone, sir, pantay eye level po dapat. Kasi wala akong lagayan hinawakan ko lang Sorry. Mahirap makisama sa ibang lahi kung hindi susunod sa'yo. Ikaw na nga yung matagal dito, ikaw pang gawing bago, tapos ikaw pa taga-linis, siya taga dumi-dumi. Parang coach mo. Oo. Lahat na lang Hindi siya marunong kahit pinagalitan sa amo. Wala. Sa Arabic pa to. Salitang Arabic, aliwali, parati, pagsabihan. Pag sa Tagalog pa to, nagbingi-bingihan lang ba? Matagal na po kayo sa Saudi, sir? Nag-start ako dito, 2017. Matagal na. Medyo matagal. Pero sa una kong amo, 2 years and 7 months ako doon. Tapos nagsara, galing ko bakasyon, nung kinuha ko yung mga bata sa mama, pagbalik ko dito, 7 months lang nagsarado yung company. Tapos pagkatapos, umuwi ako pagsarado, hindi ako binayaran. Nag-stay ako almost 1 year sa Pinas. Tapos na-realize ko, kasama ko yung mga bata na humihingi tapos wala akong maibigay. Siyempre, papa ka, naranasan mo ang hirap. Yun, binigay ko lahat ng pangangailangan ng anak ko. Bumalik ako dito. Kahit masakit mas kalooban ko na sinabi ko na nakasama ko yung mga anak ko na hindi na ako babalik. Dahil gusto ko sila magabayan hanggang paglaki.
makatapos sa pag-aaral. Pero kulang talaga sa financial pag doon lang ako sa Pinas. Kaya, Yan talaga. Mahirap sa Pinas. nag-decide ako na kinausap ko yung mga bata na babalik na lang ako. Bisaya ka, sir? Bisaya. Liti ako eh. Liti. Saan? Leyte. Ako sa Davao de Oro. Oh, Bisaya Bisaya din din. yan. Nakapunta din ako ng Davao, 96. Matagal na. Hirap kasi pag magpalaki ng mga ikaw lang, walang magulang. O tingnan mo ngayon, yung anak ko bunso. Nagbulak, sa pagklase, sa pag-aaral, hindi nagpasok ng maayos. Naglukos. Na-stress ako lalo. Babae ba? Puro lalaki. Yung bunso ang sobrang pasaway. Hindi nagayos sa pag-aaral. Yung kuya, medyo okay. Sino ang dalaga sa kanila ngayon? Yung kapatid ng mama niya. Kasi nirespeto ko niya, yung desisyon ng asawa ko. Sabi niya kasi noon, 2019, nung kinuha ko mga bata, kung andyan na yung mga bata sa'yo, kung babalik ka man, magtrabaho ka ulit, huwag mong iwan sa mga kapatid mo, iwan mo sa mga kapatid ko. Sabi niya. O doon ko iniwan nung bumalik ako. Bilang respeto na lang ba? Kasi nakikita ko kasi sa mga anak ko sa tuwing last kong communicate sa asawa ko 2019 din. Hindi na sana ako magipag-usap noon kasi may mga complaint yung mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, Papa, bakit yung mama ko hindi marunong makinig sa akin? Sa amin, kung may iko-complain kami, bakit ganun? Kami pampagalitan, kami daw ang problema, sabi niya. Doon, kinukumpronta ko yung asawa ko. Bakit bang problema mo sa anak mo? Bakit ganun ka makisama sa anak mo na kung may sasabihin na anak mo, hindi mo paniwalaan, hindi mo pakinggan? Paano mo maintindihan yung anak mo? Binaliktad pa tuloy ako, ang dami ko daw kanong reklamo ko, dami ko daw demand. Ano man dinidiman ko? Yun lang naman tinatanong ko kung bakit ganun ka makisama sa anak mo. Mula noon, hindi na ako nakipag-communicate kay ganun pa rin. Makipag-communicate ako sa kanya. Bilang mama sa mga bata, mapunta pa rin naman sa away. Pero dapat usapan yung mga sa mga bata. Yun nga, sinabi ko sa mga bata, ang sabi ko sa mga bata, kausapin yung mama nyo habang nandito ako sa ibang bansa, kahit wala man, hindi man lang sa aming dalawa, kundi sa inyo na lang. Kausapin nyo na habang nag-aaral kayo, uwi siya dyan para siya mag-alaga sa inyo. Sabi ko, kung ayaw naman niya sa akin, gusto niya na maging malaya, matagal ko na siya pinalaya, sabi ko. Sabi ng bunso ko, kung sa time daw magkabalikan kami, may chance ba? Yung ko wala namang problema na kung para sa inyo, pero kung magbalikan din naman kami, ganun din naman ang sitwasyon, away dito, away doon, tapos sumbat dito, sambat doon. Sabi ko, wag na lang kayo umasa kasi umiwas na ako sa lahat. Alam mo ba nung kinuha yung mga anak ko, para akong tinabunan ng mundo na kinuha niya yung mga anak ko, tapos dinala na ako ng DSW, dinala na ako ng pulis, dahil lang sumbong sa mga kapatid, ganun daw, pag magpakita ka, patayin ka. Siyempre, nasa galit ka, makabitaw ka talaga ng salita. Pero kung sa totoosin lang, kung nasa matino kang pag-iisip, gagawin mo ba yun? Hindi siguro. Doon, kinuha nila yung mga bata. Sabi ko sa sarili ko, pag hindi ko to matiis, baka makadisgrasya ako ng mga tao. Kasi parang tingin ko talaga sa mga kapatid niya, hindi na tao eh. Yung kinagabihan, umalis ako, punta ako ng Cebu. Halos 1 taon din ako ng Cebu. Tapos umuwi ako. Nag-uwi-uwian ako. Tapos hingi lang ako ng communication sa anak ko. Sabi ng mga kapatid ng anak ko. At sabi daw ng mama ng mga bata, sabihin niyo sa kanya, gugulaw mo na yung mundo bago ko bigyan siya ng communication sa mga anak ko.
hindi pa oras na bigyan ko siya ng kontak sa mga bata. Paano yun? Laki siguro ng galit ng asawa mo sa'yo kasi ayaw niya ipakita yung ano mo. Ayaw. Paano pa siya makipag-communicate kung gunaw na? Nagsama kami, lahat ng manong binigay ko sa kanya. Lahat ng ang hinawakan niya sa kanya, clear na yun. Kasi hindi na mas pagmamayabang o pagmamagaling sa sarili ko. Real talk lang, na sa araw at gabi ako nagtrabaho para lang hindi siya hindi siya ma-stress, hindi siya sa mga pangangailangan sa bahay. Pero yung perang hinawakan niya, malinis na yun, sa kanya na yun kung anuhin niya. Kasi pag uwi ko, pag sahod ko, kumpleto, may ulam na, may bigas, tapos kumpleto na sa akin lahat. Yung hinawakan niya, sa kanya na yun. Anytime na maubusan ako ng gasolina sa motor ko, sabihan ko, Han, pahingi ng pang gasolina. Baka may pira ka pa dyan. Kahit 50 lang, sabi ko. Sabihan ka na, kakabigay mo lang, tapos wala namang binili. Hindi bumili ng bigas, hindi bumili ng ulam. Yun pala, nag-ipon kasi, may plano pala mag-ibang bansa kasi, hindi ko alam, wala naman siya sabi. Now, ang paalam mo sa akin, Han, punta ako ng Maynila. Magbakasyon ako ng 6 na buwan. Kasi papuntahin ako ng kapatid ko. Sabi ko, okay, punta ka. Pumunta siya doon. Pag lampas ng 6 na buwan, tinawagan ko. Guan, 6 na buwan ka na nung nakaraang araw, sabi ko. Oo, hindi ako uuwi. Mag-extend muna ako kasi kailangan ko na kasi wala pa tayong pera pamasahe. Sabi ko, nakapunta ka nga dyan, nawala tayong pera, pag-uwi pa kaya? Sabi ko. Ayun, nagagalit. Pinapatay-patayan pa sa tuwing tatawag ko, pinatayan na ako ng cellphone. Tapos, pag tinawagan mo naman, sumagot, iba ang sasagot. Kung ano mangyayari ng cellphone mo? Sabi ko. Kasi yung lang, sa side niya kasi bunso siya. Lahat ng sinasabi kasi ng kapatid niya, pinapakinggan niya. Parang, mas naniwala. Hindi siya sa mga kapatid. Kung anong sabi, susundin. Kung ikaw naman asawa, nagsabi sa kanya, hindi ka susundin. Yun, hirap. Ikaw patuloy ang magiging masama. Nagsama lang mga kami, mga 6 years o 5 years mula nung ikasal kami hanggang magkaanak. Kasi, kinuha yung mga bata, pumunta siya ng Maynila, 4 years and 1 years. Tapos, kinuha ko ang bata, after nag-vacation siya, magto 2 years. Matagal? Tapos, nabalitaan ko na lang na paalis na siya. Tapos, ako pa sinabihan, kahit pisunduling daw, wala daw ako matatanggap pag nandito na sa ibang bansa. Sabi ko, bakit? Ikinasal ba tayo? May parehas ba tayo? May milyon? May 1,000? Sabi ko. Kung hindi tayo kikilos, hindi man tayo makakain. Sabi ko sa mga anak ko. Kasi sinabihan sa mga anak sabihin mo sa papa mo, kahit si pisunduling, wala siyang matatanggap sa akin. Bakit? Naghabol ba ako ng pira? Sabi ko. Kaya ka nag-desisyon. Yung pag-abroad niya, yung mga kapatid lang, mga bata ako, nakipag-communicate din. Ako, nakapag-abroad ako, wala din sa plano. Kasi yung kapatid ko dati, galing nandun sa Kuwait din, sabi niya, mga ilang buwan, 6 months ata. Sabi niya, Kuya, magkasikaso ko na lang kaya sa mga dokumento mo, unahin mo yung passport mo, tapos ang passport, NBI, tsaka Tapos bakit? Anuhin ko? Sabi niya, mag-ibang bansa ka para maiba naman tingin nila sa'yo. Ayun. Totoo nga. Parang bumalik sila sa akin. Yung pagtungo ng mga tao kasi pag may pera ka na, maraming lalapit sa'yo pag may pera na. Maraming nakakilala pag may pera ka na. Wala, basura ka. Ganyan. Pero ako, kung ano man yung inano nila sa akin, di ko naman pinalik. Nakikisama man ako nila sa kanila ng maayos kahit feel ko na hindi sila nakikisama sa akin ng maayos. Pero okay lang naman kasi hindi naman ako nag-ano sa sarili ko kundi sa mga anak ko lang.
Digital Love Lines. Love Lines. Kung pinakita nila sa akin, ipakita ko rin sa kanila. Di siyempre, lumalaki ang anak mo, tapos makakita yung mga anak mo na gano'n ang ugali mo. Ano na lang sasabihin. Di siyempre, para sa mga anak mo, magpakumbaba ka. Mas maganda rin. Ano po kayo? Ano po? Ikaw ba, ano bang kwento sa buhay mo? Ano? Nung nasa Saudi pa ako, namatay yung asawa ko. Hindi ako nakauwi. Yun, siyempre wala nang maraming kwenta sa buhay ko. Walang kabuhay yung buhay ko. Nako. Kasi yung mga Sa akin kapatid ko, lang, magkontak sa akin pag may hilingi. Kung sa akin lang, kung anuhin mo kwento ng buhay ko mula sa simula, nako, masabihin sa tulad ng mga tao sa amin, ilagay ko na daw sa magpakailanman, maalaala mo kaya iko. Ano, ilagay mo talaga sa TV para malaman mo lahat ng Isang teleserye. buhay ko. Mahabang kwentuhan. Mahabang kwentuhan, sabi ko, wag na. Kasi laki ako sa hirap eh. Kahit may mga magulang kasi ako dati, kahit na wala na sila, sunod-sunod lang sila, pero ano lang sila, buwan, magkapareho lang buwan na nawawala. Kahit nawala sila, wala ako sa tabi nila. Kahit na lumaki ako, kahit nandyan sila, parang wala sila, lumaki ako sa sarili kong pagsisikap. Pero sa side ng mga kapatid ko, dami nilang mga sinasabi na magulang natin, lumaki tayo, nagsusumikap tayo kahit may magulang tayo. Parang kinikwenta nila lahat ba? Parang sila may sarili ng pamilya. Parang ganun pa rin na nire-recall nila yung mga pangyayari nila sa buhay kung ano kami dati. Parang may masama silang loob sa magulang namin, pero ako bilang isang magulang, anak, kasi hindi naman tayo isinilang sa mundo kung wala tayong magulang. Siyempre, magulang sila. Tapos tayo may sarili ng isip, may sarili ng pamilya. Siyempre, may sarili na tayong pag-iisip. Tayo na umintindi sa mga magulang. Kahit ano mangyari, magulang din yan. Oo. Kasi kung wala sila, wala man tayo. Kahit may sama tayo ng loob. Nung nagkasakit yung nanay ko, halos lahat ako ang ako pa sinasabihan na, paano ba yung tipirin yung pinapadala mo? Ilang milyon ba yung pinapadala mo sa amin para budgetin namin sa ganun? Sakit sa kalooban mo, ikaw pa ang gumagastos, ikaw pa sabihan ng ganun. Pero wala ka magawa, anak ka. Mag-support ka pa rin. O ganun pa rin, support pa rin. Kahit mahirap, masakit, tapos nandun na lahat, yung stress mo, lungkot, pangulila, support ka pa rin. Hanggang nawala sila. No, last ako nagbakasyon, Wala nang mga pagulang mo? wala na. Wala ka ng parents? Nag-isang taon siya noong Kayo? noong July yung tatay ko namatay. Noong July 15, isang taon. Yung nanay ko naman noong July 3, 6 na taon. Yung nanay ko naman, Wala. mga 4 years na patay. Nawawala nga sila, wala ako sa tabi nila eh. Dito ako. Yung mama ko, 4 years pa. Papa ko, 4 years pa lang, patay na. Ito, nahirapan ako magtagalog ba? Mahirap magtagalog, baby girl. Para lang may makausap ako, may masumbungan kung ano mang nasa kalooban ko. Kasi wala ako, kahit mga anak ko, kausapin ko. Saglit lang, kasi busy sa eskwela. Yung bunso ko naman, tawagan mo, ayaw tumagot. I-message, ayaw mo naman sumagot. Ako din, anak din akong kausap kasi yung mga pamangkin ko, tatawag lang kung may kailangan.
Pag walang kailangan, isang buwan din, walang kontak. Yun nga eh. Ganun. Yun nga ang problema. Totoo naman talaga tayo magsumikap para sa kanila. Tapos kahit naman tawag mo, ayaw sagutin. Message mo, ayaw sagutin. Yun nga, sabi nga na Kaya no, sabi nila, mas mabuti pa yung ibang tao, makausap mo ng maayos kaysa pamilya mo. Sabi nila. Totoo naman. Totoo yan. Except lang sa hindi natamaan. Wala ka bang girlfriend ngayon? Baka magalit yung girlfriend mo? Ay, kung nakita mo nanonood siya, bahala siya. Lagot siya. Malaya na siya. Maraming taon na siyang malaya. Dahil yun ang hinahanap ng malaya. Yung mga kapatid, ano kasi kami, marami kami eh. 12 kami eh. 10 na lang kami buhay. Yung pinakamatanda na yung kapatid, nagbigti na lalaki. Dahil rin sa ugali ng magulang namin. Masyado bang ano sila, makitid yung pag-iisip. Yun. Ano sila, magtanim ng galit sa mga magulang mo? May kasabihan kasi kahit sa nila sa ano pa nila sa usap-usapan ng mga matatanda, sa isang ano daw, isang bulig daw na lubi may bugok talaga daw. Mayroong isang hindi matino. Pero karamihan sa amin eh, ang daming hindi matino eh. Baka isa yung matino. May matino ata sa amin, pero 2 lang, 3 o ano, ay hindi ko alam. Kasali ka na doon? Medyo. So, matino. Saan banda? Sa matino o sa hindi? Pareho. Minsan kasi matino, minsan hindi. Ay, ganun? Oo. May kapelyuhan ka din, sir? Yung boses mo, bakit dili? Siguro sa no? Kasi ulang dito ba yung signal? Mahina signal? Lagi umulan dito sa Malaysia. Data lang na yung gamit ko kasi may wifi naman dito, mahina dumating dito. Layo. Sa akin, parang signal ko mahina. Yung kwarto kasi namin dito, si Parit, magkatabi lang sa garage tapos medyo malayo. Yung mga 10 meters o 5 meters o galing dito sa kwarto namin at saka bahay ng amo ko. Pero ano, libre kayo ng wifi dyan? Wala. Bumili lang ako ng ano, repeater para ganon pa rin eh, mahina. Kasi malayo na eh. Yun nga eh, paalis. Hindi ako libre ng wifi. Yung bagong driver na hinire nila, pag matapos kontrata ko, alis ako dito. Uwi ako. Kasi di maganda kung lahat na lang sa'yo, tapos daming trabaho sa bahay, tapos trabaho ka pa sa mga anak, tapos yung anak pa niyang babae, manakit. Akala ko ba naman driver kayo dyan, sir? All around ka na? Ano, Didi? Akala ko driver po kayo dyan. Ba't nag-aalaga ka pa ng bata? Hindi. Pasawa yung mananakit yung ano niya, anak niya na, sa anak ko na amo na doktora. Kasi pa yung tawag mama niya, sabi niya pag tapos daw ng mga anak, pamintal daw niya kasi parang may mentality daw. Parang buang daw. Autism. Kasi kahit magulang sinasaktan, maniwala ka. Yung mama niya dito nasugat, sinampan. Autism. Hirap mag-alaga sa ganyan. Hindi po nila pinapagamot, pinapatherapy? Ipatherapy daw yan pag tapos ng mga anak. Buntis eh. Sinakal kaya ako, ilang bisis na kaya ako niya sinaktan. Ilang taon? Yung jacket ko na, yung sarado dito, ginanon niyo habang nandun sa likod ko.
Umiglas ako doon sa harapan mismo sa ospital. Ilang taon na ba siya, Sabi sir? ko, kung ganyan ka lang, hindi ka nangangailangan ng driver. Nagpunta ako dito para magtrabaho, hindi para saktan mo. Ilang taon na Sabi siya? ko. Ilang taon na? 30 plus ata, 32, 33. Ah, may edad na pala talaga. Lalaki. Babae. Baka, Nag-iisang babae sa amo ko. baka crush ka lang. Crush na nila. Kung ano ba, magiging, magka-crush siya sa akin kung hindi pala uso yung tao, nako. Magkatulad kami ni King Kong. Baka nagpapapansin sa'yo, hindi mo pinapansin eh. Hindi naman ganito. Baka mahabol tayo ng kutsilyo na masyadong matalim sa asawa niya, kung ganun. Iabutin mo. Oo, may ilang beses na ako sinaktan noon, kahit na mag-parking ka ng sasakyan, tapos yung sasakyan ng sensor mo, tapos masyadong sensitive, nag-ingay, nagagalit. Bakit daw hindi ako mapalakaw sa sasakyan? Bakit hindi ko hinto? Sabi ko, bakit hindi ko ba ipaparking itong na maayos? Makatulibag-bag ka dyan sa gitna? Bakit ikaw lang dumadaan? Hinakupas ako niya, kinamrot niya ako. Buti na lang, pagkamrot niya, kasi naka-t-shirt lang ako, hindi ako naka-jacket. Yung hindi ako nakaiwas, masyado pa namang matalim yung kuko kasi mahahaba. Ako, talo ata ako na kinalmot ng aswang ito. Kung hindi ako nakaiwas. Yung Mahirap gano'n, no? Makaamo ng Oo. tupak. Last namin nag-away, last niya ako nag-away talaga, sinakal niya ako sa jacket ko. Umiglas talaga ako doon sa harapan na mismo ng hospital at sa harapan ng emergency. yung ama ninyong babae yan, sir? Ama ninyong babae? Hindi, anak. Anak, yung ama niyo po, may edad na talaga, yung amo ninyo. Oo. Okay naman yung mga amo namin, mga magulang nila. Mismo na talaga yung employer ko, yung amo ko lalaki. Yung ama nila. Okay. Pero napunta ka dun sa anak. Yung mas maganda pa yung dati kahit marami akong trabaho dati sa una kong amo. Sabi talaga ng amo ko, kayo nagtrabaho sa akin. Sa akin kayo magtrabaho, hindi kayo. Kahit anak ko sila, pamilya ko sila, dahil nandito kayo sa bahay, dito lang kayo sa bahay talaga. Sabi ng amo ko dati. Sana po yung amo mo? Wala na yung amo ko dati. Namatay na? Naiwan ko na kasi. Oh. Nagsarado yung company niya eh. Itong amo ko ngayon, bago to, bali customer namin to sa home service dati. Magpo 4 years na rin ako dito. Ngayong mag-4 na taon. Hindi ka man lang nagbakasyon. Uwi na nga ako kasi akala ko pagbalik ko, kasi sa pangako ng amo kong babae, akala ko matupad. Siyempre, kahit hindi natupad, kasi kailangan na suporta rin mga anak ko, nanatili ako dito. Pero tiisin ko lang hanggang matapos ngayon. 1 taon na lang. O 9 na buwan na lang. Pag kami, uwi na rin ako. Kasi isang taon lang course ng kinuha ng anak kong nakakatanda eh. Sabi ko na, kung magkatapos ka sa isang 1-year course mo, sige, titigil na lang ako sa pag-aaral, sa pagtatrabaho ko, ikaw na lang magpa-aral sa kapatid mo pag patuloy yan sa pag-aaral mo, Ano ng anak mo? Ha? Anong course ng anak mo? 1-year course siya. Cruise seaman nga 1-year course lang siya. Yung isa? Sa mga malalaking barko ba kung sa bahay ka pa sa hotel. Yung malaki ang sahod niyan? Sabi ko, sige na, kung pa to. Sabi niya, okay lang pa kasi dalawang course ko naman yung ko. Yung natutunan ko sa grade 12, gagamitin ko rin. Nakadepende ko mag-Taiwan ako kasi gagamitin ko yung course kong welding. Kung ano man. Kung siswertihin man dito sa cruise ship, dito na lang. Kung makapag-ipon, mag-ibang bansa daw siya, mag-cruise ship din. Ikaw bahala. Basta sikapin mo lang makapag-ipon ka. Huwag mo na lang isipin si Papa.
Huwag mo na ibalik kung ano ang paghihirap ni Papa. Ang isipin mo kung ano mang narating mo. Doon ka pa rin. Panatiliin pa rin nakaapa ka sa lupa. Huwag kang gumaya sa nakakarami na dahil na nakarating na sa mataas-taas na antas, hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. At saka hindi naman pwedeng makayapak sa taas, sir, eh. Sa baba talaga, eh. Yun nga eh. Yun naman talaga eh. Kasi DJ, sa nakakarami kasi kahit sa pananaw ko, kahit nga mga kapatid ko, nanggaling sila sa akin, una na lang natin nang basihan yung mga kapatid ko. Sino bumuhay sa kanila dati? Ako. Tapos saan sila ngayon? May napunta sa Japan. Saan ngayon? Siya pang malaki ang sahod. Siya pa ang madamot sa pangangailangan ng magulang namin. Namatay yung magulang namin. Nagkasakit. Magbigay naman. Sobra sa tinitipid. Tapos ikaw pang nagbigay na halos lahat. Ikaw pang sabihan ng maganda. Hindi maganda. Hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ba? Ganun. Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroonan. Nakarating naman sa Japan. Oo, kasi mapira na sila eh. May pamilya din. Nakabigay man siya sa magulang namin, pero hindi katulad sa pagbigay ko na mura pa, yung pagbibigay niya parang iniisip, sa isip ko, at sa tingin ko, hindi galing sa puso niya, parang napipilitan parang siya. Nagbigay na siya para kasi may obligasyon siya, ganun. Hindi galing sa puso at isip niya ba. Tapos, under pa sa asawa. Ano po? Uy, yan ang mahirap pag Anders Desaya ka. Lahat ng boses ng asawa, sinusunod. Yun nga, ang dahan ng mga nagsasabi sa mga kapitbahay namin, sa mga pinsan namin, sobra naman siya. Asawa siya, siya ang naghanap buhay. Bakit siya susunod sa asawa niya? DJ. Tulog na? May tanong ka sa akin tungkol sa ano? Hindi na akong ikwento. Ikaw na magkwento. Hindi na lang ako magtanong, magkwento ka na lang. Para matulog na SDG. Wala man ako may kwento eh. Kasi kalang ako sa Saudi, 2 years ako dyan. Taga na ako nagpa-line up ni DG, kaso lang, hindi ako nakapag-line up. Na-line up ni DG. Bakit mo naman line up? DJ, serious. Kinisisi pa sa DJ, oh. Kasi hanap ko lang, may makausap lang. Yan lang. Ako, na-line up na ako dito dati, mga 2 years na, 3 years. Galing ako sa Saudi pa yun. May nung umuwi ako, gusto niya magsundo sa akin. Nung sabi ko, oo. Pero gusto naman niya ako masahe sa kanya. Tapos, sabi ko, wala, sa ate ko nilang magsundo sa akin, hindi, wala ka nilang magsundo. Kaya, hindi ko na siya nasundo. Tapos, may contact pa rin kami noon. Tapos, nanghingi ng load, tapos pumunta ako sa kanya doon sa lugar niya, doon sa Oriental. Pinuntahan ko siya kasi nagbakasyon ako doon. Nung pagpunta ko doon, sabi ko, magkita tayo, kaya dito na ako sa lugar mo. Sorry po. Hindi naman nagpakita. Ayaw siguro pakita sa mukha ko. Nanghingi lang ng load eh. Ay nako, pagkaroon, gi-block ko agad, hindi ko na kinontak ulit. Bihira naman yun. Gusto niya siya akong masahe sa kanya, nanghingi ng load. Gusto pa niya akong, sabi niya, tumawag ka sa akin. Sabi ko, ikaw tumawag. Ikaw lang tatawag. Pagbalik. Bunga nga ako sa... Pasaway din yun. Sa simula pa lang, alam na.
Kaya nga, kasi gusto niya, siya ako mamasahe, siya yung sumunto, siya yung lalaki, siya pa ako pamamasahe sa kanya. Ay, naku, huwag na lang. So, kung anong ipamasahe ko sa kanya, doon ko na lang sa pamilya ko, sa ate ko nilang ibigay yung mga pera na kailangan na gastusin doon sa masahe. Buti pa. Eh, magbigay man kaysa akong masahe sa kanya, naku. Hindi ko pa nga kilala, hindi ko pa nakita. Hindi mo pa nga nakilala ng lubusan tapos di mo pa nakita gano'n ng ugali. Ano na kaya kung akala Wag siguro na. niya OFW may pera. Naku, hindi niya lang alam. Pero wala akong anak, wala akong asawa. May mga kapatid din nang hihingi. Ay, oo. Kapatid ko nga sabi, kuya gusto ko na. Wag na. I-focus ko na lang yung sa mga anak sa anak ko para hindi ako masisi pagdating ng araw. Kung bigyan ka naman, pag nabigyan ka na, wala na, nabingi na ulit. Wag na. kulang na. Kahit anong bigay mo sa kanila, kahit anong laki, kulang pa rin yun sa kanila. Oo. Tapos pag may nanghiram pa ng pera sa'yo dahil abroad ka, wala kang ipon. Resibo. Tapos sabihin, ang tawag nun, stricto na, kung ano sinasabi sa'yo, pag hindi mo pinapansin yung sinasabi nila, sabihin, nagmamalaki na kasi abroad, hindi lang alam. Yun nga eh. Sabi nila, pag nanggaling ka daw sa ibang abroad, magbago ka. Sabi nila. Ikaw ba, ano ibig sabihin na magbago? Dahil nakapag ibang bansa ka, nakarayapa ka ng ibang bansa, nakapagharubilo ka ng ibang tao, nakakita ka ng ibang lahi. Ganon. Dahil nakasakay ka ng ibang tao. Kahit ano na lang. Sabi ko, bakit ano ba ipagbayabang dyan? Bakit sa pag-abroad may million ka pagbalik? Sabi ko, nakapag-abroad nga ako kung ano ako pag-alis. Ganon din naman ako pag-uwi. May pira ba ako pag-uwi? Sabi ko, may pira ako. Puro resibo. Resibo lang. May naipon, pero resibo. Ganun. Yun na eh. Mahirap lalo na't mga kaibigan mo, mahirap magtanggi pag humihingi, mahiram sila. Tapos pag binibigyan mo naman, thank you, walang bayad. Sinisingil mo, wala akong pera, marami akong utang binabayad. Sa akin may utang ka, hindi ka na babayad. Ganun. Yun nga Diba, ang hirap maningil pag ganun. Pag pinagbigyan mo mga taong nasa malapit sa'yo. Ay, DJ. Sabi nga ng kapatid ko, ang daming request. Sabi dong, kasi ate ko yun. Sabi dong, may lupa dito. Ang saglit lang ha, saglit lang. Tanggapin natin, Prinda. Saan na yun? Umihi siguro. DJ, hindi na nanggulos Anita. Nasubaybayan ko sa Anita noon pa yun ah. Nandyan siya na nanonood nga, nag-comment kanina eh. Guloyos Anita ah. At least nakatikim ng himaya. Six months contract lang nila ni Ada. Natuloy siya sa kausap niya kagabi. Nasabihan tuloy siya. Kaya nga eh. Yung 6 months lang kasi kontrata nila ni Danny. Sorry. Okay lang, nag-usap din kami ni DJ. Kasi lumabas yung amo ko ba, papunta ko kusina. O sige, baka may gagawin ka na po ba dyan, ma'am? Ano na? No, DJ. Oh. Sige, pagpatuloy po na ninyo sa off-cam pag-uusap ninyo ha. Maraming salamat. Salamat po. Sige, DJ. Bye.
WTV Radio, powered by Jal FM 90.7. Wala eh. Inamin din ni sir na kausap lang naman yung hanap niya. My God. Narinig nyo na may sinabi niya. Kausap lang daw ang ko hanap. Wag na ho kayo mag-expect dyan. Ako nga, hindi na nga ako umaasa na makakain pa ako ng baboy. Diet na lang muna ako.